bida na naman ako. Nagkikrave na naman ako ng one of my favorite. This is it, Pansit Bihon Gisado. Tara, samahan niyo ako kung paano ko lutuin to. Hi my friend, nandito na tayo sa kusina ko. Ngayon, lulutuin na natin ang paborito kong Pansit Bihon Gisado. Ito mga pala ang mga rekado ko. O diba, dalawang sahog ko, baboy at hipon. Tara, let's go! Of course, my friend, kailangan mahilig ang ating kamay. Maghuhugas tayo at syempre pati ang mga lagayan para sa mga gagamitin ko sa pagluluto ng bihon. Una, ngayon lilinisin ko ang hipon. Of course, kamay-kamay tayo. Ito na. Tatanggalin ko lang naman ang mga ulo at saka balat niya. Parang ex mo lang. Tanggal ulo, tapon balat, iwan katawan. Joke lang. My friend, sana nandito ka para tulungan mo ako sa paghihimay-himay ng ex mo. Ay, este ng mga hipon. O diba? Ang hirap kayang magbalat. Pero in fairness, pag natapos to, masarap. O diba, my friend? Grabe, ang haba talaga ng pinagagawa ko dyan sa mga ex mo. Ay, este, sa mga hipon. Can you imagine, pati ang kamay ko at mga ugat ko nang gagalante sa pagbabalat ng hipon. Sobra na ito. Grabe na. Natatapos na rin ako sa pagbabalat ng mga ex mo. Ay, este ng mga hipon. Of course, eto na. At finally, pinaghiwa-hiwalay ko ang balat at ang katawan, pati ang ulo. Siyempre, walang tapong tayo dyan. Hiwalayin ko yung mga ulo at saka yung katawan. O, diba? Hiwa-hiwa ko rin yung mga katawan para naman mamaya iigisa ko na sila. At siyempre, walang tapon sa ulo at balat. Later, see you kung anong gagawin ko sa kanila. Eto na nga, my friend. Natapos ko nang hiwain ang katawan ng hipon. Pagkatapos naman, isusunod ko na dyan yung balat at ang ulo. Pakukuluan ko yan in 20 minutes. At pagkatapos kong pakuluan yan, ilalagay ko yan sa blender. O, diba? Napaka-resourceful. Siyempre, para makuha natin ang katas ng jowa mo, este ng hipon, kailangan kong ilagay sa blender. O, diba, my friend? Sarap kaya yan. My friend, bago natin itapon ang balat ng hipon at ulo, i-blend muna natin. Siyempre, kailangan muna natin kuhanan ng katas or ng mga residue para masustansya. Parang ex mo lang, pagkatapos ng iwanan, nakuhanan mo na lahat. Ay, joke lang. Anyway, pagka na-blend natin, ginalang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos niyan, isasala na natin yan. Ayun na nga, my friend. Ang susunod natin gagawin ngayon ay si baboy. Siyempre, lilinisan natin muna yan, no? Linis-linis pag may time. And then, saka natin lalagyan niya ng asin para naman merong lasa bago natin siya pakuluan. O, diba? Heto na nga, my friend. Pakukuluan na natin siya within 20 minutes. O, diba? After that, tara! Kumukulo na siya. O, diba? Baliktarin lang natin yan. Pagkatapos niyan, pag naluto na siya, syempre, kailangan nating hiwain na maliit. Yan, hiwa-hiwa na naman tayo nito. O, tadtarin ng baboy. Charot. Syempre, my friend, pag naghiwa ka ng baboy, kailangan may feelings. Parang katulad kayo ng dati ng ex mo, may feelings ka pa noon.
onion ha. Charot lang. Para naman hindi lumalaban ang taba. Kaya kailangan mag-feelings talaga. Hay nako, my friend, walang katapusang hiwa, o diba? Hanggat may luto tayo, ay tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghihiwa, diba? Nakakapagod na rin minsan ang paghihiwa, charot. Ayan, malapit na ako matapos sa kakahiwa ng baboy. Grabe na ito. After 10 years, parang kayo lang ni jowa mo. After 10 years, maghihiwalay lang kayo. Charot, may hugot lang, ganun. Dito naman tayo, may friends, magulay. May snow peas tayo, carrot, cabbage, at garlic. Hihiwain natin ang mga yan. O, diba? Una natin gagawin ay ang snow peas. Ito ang mahirap kasi dulo sa dulo, kailangan natin tanggalin. O, diba? Kasi yung mga hindi dapat kinakain, ay dapat tinatanggal yan, no? Sa gabal sa pagkain, sa pagmuya. Ayan, isa-isahin natin, my friend. Naku, dahil kailangan talaga mahaba pasensya mo rito sa mga ganitong eksena, sa pagbabalat, sa paghihiwa. Ay, grabe na ito. Grabe ang buhay kapag kumakain ka, no? Susunod naman natin ang cabbage. Ayan, o diba nakabalot pa? Ang hirap tanggalin. Diyos ko, day. Pati balat, mga nasa balat na yan. Tatanggalin natin yan kasi naninilaw siya. O, diba? Yung mga dilaw-dilaw na yan, kailangan tanggalin yan kasi hindi kasama yan. Mukha na siyang lanta. O, diba, my friend? Bago natin hiwain yan, kailangan muna natin tanggalin. Basta makubos, wala na tayong mahiwa. O, diba? Ganun lang yun. As usual, my friend, hiwa-hiwa na lang tayo. O, diba? Maghihiwa na lang tayo ng mga gulay ngayon. At hihiwain natin ng maliliit ang mga repolyo. Ay, nako, naniniwala talaga ako sa forever pagdating sa pagluto. Last but not the least, my friend, may carrot pa tayo. Ito na, hihiwain na lang natin, tatanggalan ng balat. O, diba? Talaga may forever sa pagluluto. At lalo na sa paghihiwa. Talaga hindi tayo maiiwan ng mga to. Diba? Naniniwala na talaga ako, my friend. Kaya magluto ka na kung gusto mong magkaroon ng forever. Charot. Kaso my friend, mukha yatang matigas tong carrot ko. Lumalaban talaga sa aking kutsilyo, o diba? Sobrang tigas niya. Parang ng karibas ng ex mo. Grabe na to. Oh well, my friend, kumpleto na ang ating mga ricado. Ang lahat sila nahiwa na. At napagtagpi-tagpi na, charot. So ngayon, lulutuin na natin silang lahat. O diba? Watch and learn. Ito na, my friend, lulutuin muna natin yung mga hilaw nating sahog na katulad ng baboy. Siyempre, gusto ko siyang maging crispy. Crispy-licious, katulad ng boyfriend mo. Ay, charot lang. O diba, crispy-licious? Siyempre, my friend, sasabihin na natin si hipon sa paprito. O diba, lalagyan na rin natin ang seasoning niya para masarap. Wow. O, prito, and then later, isa-set aside natin yan. At ang isusunod natin, syempre, ang mga gulay na. See you there! Babush! Here we go again! Dito na tayo sa ating mga gulay. First, yung snow peas. Lalaga natin yan. I-blanch lang for immediate. And then, saka ihahago at ilalagay natin sa malamig na tubig with matching yellow. O, diba? And after that, syempre, isusunod naman natin yung carrot. Syempre, my friend, while we're blanching the carrot, isasok natin sa malamig na tubig yung snow peas para ma-prevent niya yung crispiness. Ay, charot, crispiness. And then, after that, hahanguin naman natin yung snow peas at isusunod naman yung pag-blanch or yung pagsasok ng carrot.
pansit bihon gisado. After the carrot, ayan, next one is yung cabbage. Ganun din ang proseso. I-blanch natin and after that, isasoktin ulit sa malamig na tubig para yung crispy ng gulay is dandudong pa rin. wow! O diba? Grabe na to! Pagkakot, 1, 2, 3, 4, 5 and then saka natin siya ihahang ulit and ilalagay sa malamig na tubig with matching yellow. O diba? Grabe na to! Sige na! Todo na! Ngayon, magigisa na naman na tayo ng bawang at saka sibuyas. This is the final test countdown, my friend! Oh my God! Siyempre, igisa na natin yan. A few moments later. Ihulog na natin ang soup stock na nanggaling sa hipon. Ang pinapasab natin ng jowa mo instead ng hipon pala. O yan, di ba? After yan, mekos-mekos, and then pakukulutan natin. Pagkatapos kumulo, natin siya titimpalahan ng mga seasoning, oyster, toyo, salt, and pepper. Para minam-minam ang jowa mo. Este ang ating soup stock. O di ba? After nyan, saka natin ilalagay ang ating mga bihon, of course. Mga bihon natin hilaw pa. Kailangan talaga yan para ma-absorb niya ang sabaw ng hipon. Pagkukuluan natin ng 20 minutes ito para lumambot. Tiyaka! Ito na siya! O, i-mekos-mekos natin mga ingredients niya. Mekos-mekos! Pagkatapos natin i-mekos-mekos, tada! May kasama ng gulay, my friend. Ayan. In 1, 2, 3. Wow! Tada! Ito na, my friend. Ang pansit bihon